So what's up sa inyo guys? So recently lang binasag ng aking anak dito yung tablet na ginagamit niya. Basag na basag at nahuli sa camera. Kuhang-kuha sa CCTV natin guys. Kaya naman guys, naisipan kong bumili pa dito na isa pang tablet. At ayun, nakikita niyo ako doon. Nagbablog ako. Real time. Nakikita niyo ba yan guys? Ha? Ang pogi-pogi na no? Ang pogi ng tabachoy na vlogger na yan. Grabe, taba ko na rin kasi guys. At ito nga, yung binasag ng aking anak. Naku po, namumuro na siya. Pero syempre, mahal na mahal ko yan. Ayan guys, so basag na basag. Walang hiya. Binasag niya. Ayun, kitang-kita dito yung pagkabasag guys. Huli sa CCTV kung paano nyo basagin. Ipapakita ko na sana guys, kaso hindi ko mahanap kung kailan niya binasag. Kaya guys, nag-order ako dito ng bagong tablet na i-review natin today. Pero honestly guys, at laki ng taba ko dun ha. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Taba na yan ha? Yan taba na yan, pambihira oh. Hindi ko alam kung ano yan. Nagdadalang tae kasi tayo eh. So yun guys, i-review na natin ito. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kaya, let's go! Heto nga guys, yung kanyang package pagkatanggal ko dito sa box at nababalot siya dito ng napakakapal dito na bubble wrap. Makikita natin dito na meron siya ditong box at kapag tinanggal natin dito, nandito na rin yung keyboard at yung kanyang case. Grabe, sobrang kapal talaga dito ng kanyang bubble wrap. Syempre magsimula muna tayo dito sa kanyang freebies at meron tayo ditong keyboard guys. Isa itong Bluetooth keyboard na meron ditong switch on. At switch ito na pang connect para may connect mo dito sa tablet mo. Meron nga pala siya ditong traditional dito na charging port na which is medyo okay na rin ditong pang type ang keyboard na ito. Next naman natin ditong titignan, ito yung nagustuhan ko dito guys. Dahil dito ay meron siya ditong libre dito na case guys. Isang flip case na pwede mo rin gawin itong stand guys. At ang nagustuhan ko dito guys, hindi na siya dito plastic. Ngayon ay rubber na siya dito. Mas maganda at mas matibay kasi ito kaysa yung plastic guys. Ngayon proceed na tayo dito sa unboxing dito ng Aldo Cube. Dito pa lang guys, napakaganda dito ng box niya ha. Kapag nabuksan na natin yan ay makikita natin dito ang pinakaloob niya. Grabe, ang ganda dito ng box niya. Meron nga pala dito guys na libre dito na screen protector. Meron din dito syempre guys na USB cable, Type-C na rin siya. At syempre yung kanyang power supply guys. At ayun, ito yung mga details niya dito in case na kailangan nyo makita. At ito yung nakita ko dito guys, nagulat lang ako dito dahil sa as in tinusok lang talaga nila dito yung pin na pwede natin gamitin dito para ma-release yung SIM. Yung tablet alisin muna natin dito at i-check natin yung box at mukhang nandito yung manual niya guys. Walang katapusang manual. Ngayon for the moment of truth, dito na tayo sa tablet at ayun guys, yan na. Meron pa ditong screen protector yan guys. Bagong bago. Aboy bagong bago. Ayan na guys, pambihira. Napakakinis. Napakaganda ng Aldo Cube iPlay 50. Dito sa kanyang build guys, na gustuhan ko dito. Kasi nagkaroon dito ng magandang edge na dito. Kung papansin niyo yung edge ng iPhone, parang ganun na rin dito guys yung edge niya. At dito guys sa kanyang right side, makikita natin dito yung 3.5mm headphone jack. At dito rin yung charging port niya at syempre speaker. Dito sa bottom niya wala tayo dito makikita. Pero dito sa left side niya dito, nandito yung power on niya, volume rack at syempre speaker na naman. Tama kayo, dalawang speaker talaga yan. At syempre dito sa top niya makikita na natin dito guys yung kanyang lalagyan dito ng SIM. Na kailangan natin dito ng SIM ejector. At eto na guys, ang pinakahihintay natin dito. Tinanggal ko na yung plastic niya. Ang problema guys, parang nagkamali ako Parang natanggal ko silang buo. At ayun guys, natanggal nga natin ditong buo, pambihira. Mali atang ginawa ko dito. Ngayon susubukan ko ibalik guys. Naku po, yari na. Yun na, ayun. Ang nangyari guys, nagkaroon siya dito ng bubbles. Kaya parang nahirapan ako dito ibalik guys. Mabuti na lang pala. Alam ko na yung purpose guys kung bakit dito may extra dito na screen protector. Kasi ganito pala mangyayari. I-try ko pa rin ibalik. Ang problema wala talaga guys. Ngayon tanggalin na nga lang natin dito guys. Nagkamali kasi ako, may first layer pala to. Ang problema, buo ko kasi dito nahatak guys, sayang. Ngayon eto na guys yung tablet itself, na set up ko na siya dito at eto na. Wow! Ang maganda dito guys, hindi talaga ako dito nagduda dito kay Aldo Cube. Dahil kahit nasa labas ka dito ay pwede mo ditong gamitin yung tablet mo. Dahil sa sobrang liwanag kaya niyan. Yan o, pambihira guys. Kahit nasa labas tayo dito nagre-record, kitang-kita pa rin natin dito yung display dito ng tablet. Eto nga pala guys yung kanyang UI. Ayun, tapos dito yung front camera niya na which is nakikita ko baliktad pa ata to. Ito yung main camera niya guys. Syempre mamaya ititesting natin dito sa games
Eto nga guys yung AldoCube iPlay 50 na maganda dito yung kanyang display. Grabe guys, wow, kahit maliwanag ang sikat ng araw, kitang kita mo yung display. Walang duda guys, wow, ang ganda rin dito ng likod niya kasi. Kaya syempre guys, let's go and proceed sa mga specs niya. Maraming variant itong tablet na ito, may 4GB RAM, 64GB internal at meron din yung 6GB RAM, 64GB internal to 128GB internal. Meron nga pala itong display guys na 2K resolution, 10.4 inches display. Support niya rin dito ang dual SIM 4G at meron itong T618 octa-core. Running na nga siya dito guys ng Android 12. Meron itong score sa Antutu benchmark guys na mahigit 230,000 para sa 4GB RAM version nila at 252,000 mahigit para sa kanyang 6GB version naman nila. Kagaya ng sinabi natin dito guys ay meron itong dalawang speaker kabilaan. Kaya naman mas maganda dito yung maibibigay niya dito na quality dito ng audio. Expandable nga siya guys hanggang 2TB. Kaya kung naliliitan ka dito ay pwede mo dito lagyan dito ng memory card. Sa camera niya guys ay meron itong 8 megapixel dito sa main camera niya at 5 megapixel naman dito sa front camera niya. Sa battery niya naman guys ay meron itong 6,000 mAh. Malaki-laki na rin dito yung kanyang battery. Slim ang kanyang design dito. At actually guys metal build din siya dito kaya naman maganda dito yung kanyang design. Minimalist at elegant style. Mabuti pa try natin dito guys yung camera niya. Heto nga guys yung sample shot dito ng kanyang front facing camera. At syempre heto rin yung sample ng kanyang main camera. Sa kanyang front facing camera naman, ito yung kanyang sample ng audio. Ganon din yung video niya. Video front test dito ng AldoCube iPlay 50. Ayan guys. Na syempre ito rin yung sample dito ng main camera niya plus yung audio niya rin. Ayan, dyan tayo dito nagre-record. Medyo maingay lang at sana marinig. Ayan. Yan yung phone natin. Tapos yung camera na ginamit natin. Tapos may basura pa ako dun lang niya. After that guys, let's proceed for gaming test. First of all guys, nagustuhan ko dito yung kanyang display. Dahil kahit anong anggulo ko dito tignan ay napakaganda dito at vibrant pa rin dito yung kanyang display. Buong buo dito yung kulay niya dito. At kahit nasa labas tayo dito guys ay nakikita pa rin natin dito na maliwanag dito yung kanyang display guys. Nilalaro pala natin dito guys yung Genshin Impact at mapapansin niyo dito sa quality dito ng animation na sobrang ganda dito ng kulay ng kanyang display. At syempre guys, proceed na tayo dito sa tawang games. Dito sinubukan ko in-install dito guys yung Genshin Impact kasi alam nyo naman sobrang bigat dito ng larong Genshin Impact. At kung mapapansin nyo guys sa low resolution dito ng Genshin Impact ay very playable talaga dito ang larong ito. May makikita lang kayo dito na mangilan-ngilan dito na frame drops pero playable dito ang Genshin Impact guys. At nagre-respond naman yung mga skills natin dito pati yung buttons dito na kiniklik natin dito sa larong ito. So masasabi ko pa rin dito na playable pa rin dito yung Genshin Impact. Ito kasi yung in-example natin game dito guys kasi alam nyo kung gaano kabigat dito ang larong Genshin Impact. At habang nilalaro ko nga pala ito guys ay hindi siya ganon kainit no. Good thing talaga guys na maganda dito yung brightness dito ng AldoCube. Kahit yung ibang model nila dito guys napakaganda dito ng brightness. Hindi kagaya ng ibang tablet guys na kapag lumabas ka dito wala na. Hindi mo na halos makita dito yung display. Pero itong AldoCube grabe, ang ganda talaga dito ng display niya kasi ang taas dito ng brightness niya. So guys, mag-iiwan nga pala ako dito ng link dito sa description below para sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. So ano masasabi mo Chelsea sa binasag mong tablet? Ayun nga guys, no, katatapos na natin i-review yun. At ayun yung si Chelsea. At ito yung binasag niyang tablet. Buti na lang may bago kang tablet Chelsea ha. Ano masasabi mo ha? Kaya syempre guys, sa mga gusto mag-avail yan, mag-iwan tayo dito ng link dito sa description below para makapag-avail na rin kayo niyan, no? So AldoCube yan, ayun yung bata. So salamat ulit sa patuloy na pagsuporta mga kaloko.